Tungkol po ito sa kay Congressman Pulong Duterte. Kino-question kasi yung budget ni Pulong na 51 billion pesos during daw sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. If okay lang po ba, nasilipin din daw yung budget ng presidential son ng kasalukuyang administrasyon? Tama. Kasi nga, sa akin, sinabi ko din dito sa programa natin, wag yun na ipagkait na yung distrito ng mga presidential sons talagang bubuhusan ng proyekto because after all, ang dapat makinabang una-una sa paghalal ng presidente yung kanyang hometown. Kahit saan naman kayo makapunta sa daigdig na ito, ganun po ang nangyayari. Now, yung 51 million po yan over a period of 3 years siguro na naging kongresista si Pulong noong, ano na bang Congress ngayon? 17, 18, 19th Congress. No? Ngayon, 19th Congress. Nung nawala ako, 17th. So ngayon, 19th. So siguro yung sinasabi nila, yung panahon na chairman ng appropriations itong si Eric Yap na malapit na kaalyado ni Pulong, no? At 3 taon po yan. So divided by 3, 51 is more or less than 20 billion. Sigurado po ako, hindi bababa ang budget ni Congressman Sandro para sa unang distrito ng Ilocos Norte sa 20 billion. No? So wala na pong issue yan. Talagang ganyan po ang politika. Kaya nga ang tawag dyan, pork barrel. No? Siyempre, unang makikinabang yung mga malapit sa kusina. No? At hindi ko maintindihan talaga bakit kinu-question pa nila yan. Kasi ngayon, titignan natin sa susunod na programa natin ang National Appropriations Law at hihimay-himay natin kung magkano talaga ang proyektong nakalaan para sa unang distrito ng Ilocos Norte na distrito ni Sandro Marcos.